Amen. Am I on? Eugene, on na ba ako? All right. Normally, when I start, I have something to prepare your mind so that words that I'm going to say succeedingly, something like na maunawaan nyo. Kaya sometimes, well, most of the times, pag ako nagbibigay ng premise, matagal. Kasi meron akong feelings na nadadama. Something like, let me just be honest to you. After all these years, and the church has been giving us messages that will really make our mind so beautiful. Messages that will make our mind stronger. Messages that make our mind powerful and useful in our daily living. And yet sometimes I see people seemingly I'm looking for development, growth, leveling up, change, progress. And do you know that when I look at the situations, the people around, seemingly there is so little growth compared with the great messages that we have been receiving. Please listen out. And I think there is no so much problem from the word that God is showering us. I think we need to check ourselves. The question now is the recipients. Yung recipients means yung tumatanggap. Yung nakakakinig, nakikinig. And from a speaker point of view, do you know what? What do you think would you be feeling sa shoes ng, doing really so much, and yet, parang there is no so much outcome. There is no so much result. And you know what? Sometimes I ask, is it really profitable to give great, breakthrough, advancing messages when the recipients are not absorbing it? So, I am asking really, this is just like unloading before you, and I wonder how long the recipients, the hearers, will really hear and listen, so that the growth will not be hampered. Talagang patuloy ang growth. Kaya lang, do you know what? I still have some thoughts back of my mind. But probably it will be my private thoughts na lang. So, still, here I am. I'm gonna give you messages. One of the reasons why I give messages that are advanced is because I know that since it is recorded,
the word that I'm giving you right now will be so much useful even in the years to come, even when we are no longer on earth. Because I believe this recording will continue on, especially this era, which is computer age. It is already something recorded, and perhaps we as audience may no longer be on earth after 50 years, 100 years, but I believe this message will be recorded and they can get the message. So that's why I am going to give the message for you and for the people after our life here, they can still hear it out. Why? Because this message is really advanced. Now, I pray that when you listen, use your mind. Make some process, image it, and try to see your relationship with what you are hearing today. Something like, how can I improve more my life? When I say improve, you need to improve your life for the glory of our God. And there are many things that you need to correct in your mind. Honestly, kung hindi tayo masipag na magbibigay ng pagtuturo sa ating sariling kaisipan, yan ay mananatiling naroon. So meron talagang gagawin sa isipan natin ng uprooting or tinatawag na, pagtatanggal, and then you are going to replant new seed of thoughts. Walang ibang gagawa nun kundi sarili mo, dahil sarili mo yang isipan. And we cannot change, anyone's life. We can only change our own life. Kanya-kanya tayo. And the point is, how you handle your mind, how you handle and manage it, will correspondingly give you the life that you are having on earth. Kanya-kanya po tayong buhay sa ibabaw ng mundo. Depende kung ano ang nasa loob ng isipan mo na nagpo-project lamang dito sa ibabaw ng mundo. Ang mundo ay para lamang isang screen na kung saan ipinakikita kung ano yung nasa loob. This is the screen. Kumbaga sa movie, merong screen, and then there is that, projector that plays, and yung nagpo-project na yan is yung nasa loob mo. So whatever sa loob mo, ipoproject, in short, the word projecting, piniplay niya yon sa screen. Sa atin naman, piniplay niya yon sa ibabaw ng mundo. Ganito really ang life sa mundo. Ano man ang nasa loob mo, pinoproject niya lang, or binubuhay mo ang nasa loob ng mga naka-arranged na mga bagay-bagay sa loob. Kung magulo yan, magulo. Kung maganda yan, maganda yan. That is the reason why the Bible is working on the inside. So the Bible is working on the inside. Ang God natin ay hindi nag-work on the outside, which from our point of view, we think our God is God who will be asked to do something sa labas ng buhay natin. So meron tayong sinasabing, Lord, pakigawa mo to. Lord, pakibago mo to. Lord, bigyan mo ako nito. We are asking God to work on the outside, which is truly a very childish. Childish meaning napakabatang kaisipan na halos walang alam. Dito, pinalalaki tayo ng Panginoon upang ang ating totoong mga ginagawa ay merong tinatamaan na mga tinatawag na principles ng God na ginawa niyang law na may cause and effect. Therefore, magkakaroon siya ng effect sa buhay mo.
That's why all the things that you are living per se in your own condition, in your own situation, ay tugon, response na lamang ng mga laws of cause and effect na binilt ng Panginoon na automatic na ito ay kumikilos sa iyo. Kaya kung akala mo ang Diyos ay makikialam sa buhay mo na lamang per se, because tinawag mo siya, hindi po magiging righteous ang God na makialam sa iyong buhay na kung saan, kung ano naman ang picture na nasa loob mo, siya mong pinakikita. So kung pakikialaman ni Lord yon, kasi ito yung picture naman, yun ang gusto mong mailagay. So yun lang ang pinoproject mo sa buhay mo ngayon. So kung ano ang buhay mo ngayon, yun lang din ang siya mong ibubuhay. Ngayon, pag nananalangin ka at sasabihin mo, Lord, baguhin mo nga yung picture ko sa mundo na walang pagbabago sa loob, you are putting God in a very wrong place kung saan itinutulak mo ang God sa unrighteous way para lamang sa ikasasagot ng buhay mo na maging maganda na hindi mo nalalaman kung saan magmumula ang pagbabago. Ganito ang kinagisnan ng mga kaisipan natin nang galing sa isang reliyon. Na kung saan, na para bagang ikaw ay isang tao na nakikiusap sa Diyos na nasa labas at ikaw ay laging nangungusap na baguhin ang mga sitwasyon mo sa labas, na kung saan, paano mababago ang buhay mo sa labas kung patuloy na nagro-roll ang iyong projector sa loob, na ito ang pinalalabas mo, pero gusto mo mangyari ito. Paano mo yon magagawa? Kaya nga, tinuturo dito sa loob ng church. Kaya pag kayo'y nasa church, turuan niyo ang sarili niyong, totoong kayo ay nandito at totoong mayroong Diyos at ang Diyos na yan, inilalaga ko na totoo with full confidence na ngayon ay mas totoo yung naririnig. Ang Diyos ninyo ay nasa loob na kung saan ang Diyos ninyo ay kikilos na baguhin ang mga images na siyang nag-roll projection sa labas. So, para mabago ang buhay mo sa labas, binabago niya sa loob. Kaya nga, ganito ang pagtuturo sa inyo, sa church na ito, para maging totoo na ang buhay ninyo ay merong paglago. And so, I pray na marunong kayong mag-appreciate ng mga napapakinggan nyo. Dahil buhay ninyo ang nakataya. Amen. Amen. So, hindi tayo pupunta rito na para lamang naglalaro. Pupunta tayo dito dahil seryoso ang buhay mo. Yes. Seryoso ang buhay mo dahil anuman ang iyong pinoproject, ganun talaga ang sistema. Ganun ang inayos ng Panginoon. Ang inayos ng Panginoon, magiging patas siya, fair, just in English, J-U-S-T. Patas, fair. Na ang bawat buhay ng bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang kinalalagyan base sa nakikita sa loob na kung saan para may paliwanag, ito yung nagpi-play na para kang nanonood ng sine na patuloy na gumagalaw, pero ang mga bawat isa nun is one small field na dahil sa bilis, para silang sunod-sunod. Ganon din yon. Lahat na nasa loob mo ay ipinakikita lamang sa paligid mo, sa environment mo, sa dumarating sa iyo, sa ginagawa mo at kung anong resulta, sa relationship mo, sa finances mo. Lahat ng ito ay nakabase, alright? Hindi magpapalabas sa buhay mo nang wala sa loob. And it will be a violation. Violation na meron kang tanggapin sa buhay mo na hindi nakapicture sa loob mo. Kaya, ang lahat ng buhay mo na ginagalawan mo, whether think mo, aksidente ito, whether think mo, hindi ko to ginagawa, ba't nangyari to,
No. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay perfectly taken from within you. So kung hindi mo yung matatanggap, hindi ka, alright? Hindi ka sasabihin kong, maririnig. Dahil yaan ang totoong dumarating. Ngayon, kung kaya mong tanggapin na ang lahat na nangyayari sa iyo, mula sa maliit hanggang sa malaki, na ito'y galing sa iyo, ang uuwian mong magandang kaisipan ay ganito. Nasa akin pala ang lahat ng responsibility ng nangyayari sa buhay ko. Walang malaki o maliit na nangyayari sa buhay ko na hindi nanggaling sa akin. At kung kaya mo nang maging responsible, yan ang simula ng pag-aayos ng sarili mo. Pag kinuha mo ang buong responsibility, kung ganon, walang ibang makakaayos ng nangyayari sa labas mo na nanggagaling sa loob, ngayon, kukusain mo, magkukusa ka, na ayusin mo ang loob. At ang pinakamagandang pupuntahan ng sino mang seryoso na ayusin ang kanyang buhay ay hanapin ang pagsasaayos sa loob sa pamamagitan ng Biblia. So ang Biblia ay hindi isang reliyon na para lamang magpakabait. Ang Biblia ay hindi lamang Biblia para lamang hindi ka na maging makasalanan. Elementary po yun. Ang Biblia ay hindi lamang puro kasalanan. Ang Biblia po ay nagsasalita kung paano ang Diyos sa loob mo ay makakilos ng malaya upang siya ay maipahayag na siya namang ginusto niya mula pa sa paglikha sa atin, na ang paglikha sa atin ay nanggaling sa kanyang gustong-gustong mangyari sa puso niya, na ang tawag ay gagawa siya ng kanyang nilalang upang siya ay mai-express o maipahayag. Kaya, tayo po, kinakailangan maging maliwanag na hindi po ang Biblia ay para lamang tingnan ko ikay nagkakasala o hindi. Opo, kasama yan. Ngunit, hindi po yan ang kabuuan. Amen. Na mula noon hanggang ngayon, ay doon ka lang nakapanatili. Yes. Kailangan mag-move on ka sa mataas. Ano yung mataas? Na hanapin mo yung dinadama ng Diyos. Hindi ka narito para bantayan mo lang kung ikay nagkakasala o hindi. Narito ka upang mas lalo mong makita ang Diyos mo na nais talagang tumira at maipahayag sa buhay mo. At kung ang Diyos na nasa sa atin ay totoo na nating napapalayang makakilos, automatically, ang mga kasalanan sinasabi natin, ay mas madali natin matatagumpayan. Kaya itutok natin ang ating mga kaisipan kung paano ang Diyos na nasa sa atin ay may kalayaan makakilos. Isa sa paraan para makakilos ang Diyos na nasa sa atin, bigyan ko po ng linaw, hindi po makakilos ang Diyos sa buhay niyo. Tinanggap na nga natin. Tinanggap mo na. Purihin ang Panginoon, pinatanggap mo. Kumbaga sinabi mo, pinatuloy mo sa bahay mo. Pinatuloy mo sa bahay mo. Pinatuloy mo sa bahay. Ngunit yung bahay na yan, actually, bahay ng God.
So, tinahanan ka niya bilang tahanan. At bilang tahanan niya, dapat nakakakilos siya ng malaya kasi kanyang tahanan. Ngunit nung pinapasok mo si Lord, parang iniligay mo lang siya sa pinakamaliit na kwarto at saka sinara mo. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Ngunit, maaaring ma-feel ninyo na ang Diyos ay kumakatok sa pintuan na nakalagay sa Revelation ng ating mga puso. I stand at the door and knock. Gusto niyang makalaya. Gusto niyang siya ang nagpapahayag sa buhay mo. Ngunit marami ka pa rin takot, alinlangan. Dahil ang kaisipan mo ay hindi malayang makakilos ang Diyos sa loob ng kaisipan mo. Pinapasok mo nga siya, pero hindi siya malayang makakilos sa dami ng kung ano-anong nakalagay sa isipan mo. Na ikaw ang naglagay. At ang magtatanggal niyan, ikaw din. Dahil ayaw makialam ni Lord sa iyo, sa iyong mga desisyon, ikaw ang mag-decide. Kaya naman, sa mga pagtuturo, ang lagi kong sinesentro sa pagtuturo ay yung pinakang-sentro. Ano ang pinaka-sentro? Yung kaisipan mo, ang totoong gumagalaw. Ang totoong gumagalaw. Sa lahat ng buhay mo, nakasentro. In English, siya yung center or hub, H-U-B. Or siya yung pivot, P-I-V-O-T. Pivot. Or catalyst. Ang dami ko nang sinabi po sa inyo, sana isa man lang doon. Kota ka na. Mga kapatid, itong kaisipan mo, ang bigyan mo ng pinakamahalagang value. Kung binavalue mo ang iyong relo, na kung saan ang mga ating senador at kongresista, merong relong nagkakalagang ₱250,000. Are you listening? Relo lang yun. Alright? Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay mo, ang status ng iyong kaisipan. Ang pinakamahalaga sa buhay ay yung state of your natututunan nyo. Ano man ang iyong dinaraanan sa buhay, ano man posisyon sa buhay ninyo, as long as you have that state of mind, so beautiful and powerful, connected to God, tune in to God, align to God, in harmony with God, you can always say, you may have all the wealth of the earth, but I only have my mind so beautiful, one with God. No one can shake you. No one can move you. No mountain is high. No sea too deep. Nothing anymore. Once you reach a position where your mind has been trained enough that your mind and God's mind are one. Amen. And that's the goal why we are in the church. Just as like the Lord Jesus Christ declared, saying, I and my Father are one. So you are, your mind and the Father's mind are one. Amen. Mga kapatid, this is what I would like all of you to have. So when you come together
as church every Sunday. The physical building is not the church. We, the people, are the church. So, would you like to stand up for a while? I would like you to do something for yourself. Para sa sarili mo. Alright? Para sa sarili mo. Para sa sarili mo. Now, lahat ng meron ng sasabihin ko, pag meron ka, isn't it to say, nasa sayo pa yon, sumigaw ka lang ng, praise God. Alright? Okay. Sabihin mo lang pag meron ka pa, praise God. Pag wala, huwag ka muna sumigaw. Totoo lang, kung wala ka, kumbaga sa pag sinabi ko meron ka, one step forward. Another one, kunyari may sinabi, one step forward. May iwan. Pag sinabi ko naman, meron ganito, one step forward. Pero ngayon, hindi kayo mag one step forward, wala tayong space. Ang gagawin mo lang, praise God. Pag hindi ka sumigaw, huwag ka sumigaw dahil wala ka. Alright? Sa ngayon, okay, mga kapatid, lahat ng tao na nandito, na ang isip niya ay maliwanag, sumigaw ng praise God. Praise God! Lahat ng tao na ang isip niya ay marunong mag-isip. Praise God! Puri ng Panginoon, may mamarinig ako dito, hindi marunong mag-isip, makikita ko. Kung sakasakali hindi sumigaw yung katabi nyo, pakisabi nga lang sa akin, at least alam ko na, yung hindi nag-iisip. Alright? Ngayon, lahat na nandito, alright, na marunong mag-discern ng salita ng Diyos, sumigaw. Do you know what? Kung naisisigaw ninyo yan, let me tell you, ang unang health na dapat meron ka, sabi nila physical, ang unang health na meron ka dapat, mental health. Alam niyo po, palakpakan niyo lang. Kayo lang kayo. Kilala niyo si John na kinukwento ko? Si John na yung pinanganak na walang kamay. John Papi, tapos paa. Alam niyo, lumaki siya na walang dalawang arms. Talagang putol. Pero nung siya lumaki, marunong siyang mag-drawing, marunong siyang mag-drive, at siya ang public speaker na nagpapalakas ng encouragement. Paano nangyari yun? Sabi niya, wala man akong kamay. Hindi ko mamagamit ang aking kamay dahil wala. Ngunit pinupuri ko ang Diyos at ang mga magulang kong tumulong sa akin. Dahil I may have, sabi niya, physical disability, but praise God, I don't have mental, emotional disability. So, kapag ang mental mo walang disability, pinapalakpakan niya ng 1 second. Kapag ang mind mo, are you listening? Pag ang mind mo ay gising, kaya mo pang baguhin ang sarili mo. Palakpakan mo yung pagbabago mo na. Sino magbabago sa sarili mo? Ayun. Parang sinabi nyo, ang Diyos Teka muna. Kasi kung gusto nyo mabago kayo, na ang Diyos ang magbabago, pag kayo natutulog, babaguhin kayo niya, ay nako, mali po yun. Are you listening? Kailangan, si Lord ang nagpapailaw, pero ikaw ang magbabago sa sarili mong kaisipan. Kaya, pakisabi nga lang ulit, sino magbabago ng isip mo? Isigaw mo lang, please. Sino magbabago ng isip mo? Pakilakasan lang. Sino magbabago ng isip mo? Para mabigyan ko kayo ng pruweba, nakalagay sa Biblia, renew your mind. Hindi sinabi doon, God renews your mind. It is, you must renew your mind. Wow. Kapag nagpunta ka dito, baguhin mo isip mo. Halimbawa, dati, meron ka mga sinasabing salita, magbago ka na. Alam nyo, sa tagal na natin dito, dapat ang gagalingan ng isip natin. Alam nyo po ba ang talagang gusto kong mangyari sa inyo? Ito po yun pakinggan nyo. Ang gusto kong mangyari sa inyo ay maranasan nyo na pag ikaw yung nagsalita na kung ano yung gusto mo,
walang doubt, pure assurance, certain na magaganap ang iyong mga sinasabi. Teka muna, sino may gusto nun? Now, kaya ako nagtuturo ng maraming bagay kasi hindi ako nagtuturo para lamang kayong i-entertain. Nagtuturo ko para isa sa inyo, o lahat tayo, hindi isa, lahat tayo ay may kapangyarihan na pag nagsalita ka, magaganap! Ang tawag doon ay, pakisabi ang tawag doon ay manifesting. Lakas sa inyo, 1, 2, 3, manifesting! Yung merong pagsusumikap na akin yan. Alright? Say it again. Say, manifesting! Pag ikaw ay nagsalita, may gusto ka, dahil alam mo naman, valid ang gusto mo, kailangan mo sa buhay mo, at hindi ito nakakasakit sa ibang tao, nakakaluwalhati pa nga sa Panginoon. Amen. You know what? Ito yung gusto kong marating ng bawat isa. Isipin nyo na lang, bawat isa kayo, simpleng tao, pero meron ka ng salita na pag sinabi mo, pakisabi mo, pag sinabi ko, ulitin mo para hindi kayo, sumabay kayo na may feelings. Ano ba? Ang hirap magdala. Tulungan mo ako, para yung katabi mo, pagtatamad-tamad yun mo, sikuin mo nga. Sige na, para sa akin. Hoy, sumigla ka naman. Akala mo ba madaling tumayo rito? Patatayuin ko kayo. Ulitin mo. Ano sinabi ko kanina? Hindi, pag sinabi ko, one more time. I-feel mo. Ha? Pag sinabi ko, kailangan pag meron kang sinabi, ano sinabi mo? Gusto ko ng, tulad ng iba, may family ka, gusto ko ng bahay at lupa. Hindi yung para pupunta ka sa Diyos, Lord, gusto ko ng bahay at lupa. Gusto mo ba akong bigyan? Sana will mo. Will kaya ni Lord? Tapos pag may kausap ka, if it is God's will, mabibigyan ako. Sinabi ko naman kay Lord, ano ka? Ikaw ba'y alipin? No, anak ako ng Diyos. Oh, di ba? Hindi ganun humiling ang mga anak. Nako, ang anak ko, mahusay na anak. Lalo na si Esau. Mahusay na anak talaga yan. I mean, you know what? Marunong siya kasi alam niya na anak siya. Alam niya kung ano sasabihin niya. Kayo, di ba mga anak din kayo? Hindi tawag doon mga parang spoiled. No, alam nila yung pagiging anak. Dapat ganun. Dapat alam mo. Kaya pag sinabi mo, ulit mo, binibigyan ko kayo ng break. Pag sinabi ko, ano dapat? Nangyayari! Dito natin yung isigaw, tatlong, pag sinabi ko, isang malakas na nangyayari. 1, 2, 3. Pag one more? One more! Lakas! Ano na? Kailangan i-feel mo, nangyayari! Kasi, alam niyo ang ginagawa niyo? Yung inyong feeling, kailangan lumabas yung vibration. Lagi na lang parang wala kang pinakikilala sa mundong ito na ikaw anak ng Diyos. Ipakilala mo anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng salita mo. Yung loob mo may authority. At isigaw mo, wag kang laging parang kimi. Anak ka ng Diyos. Tatlo ulit, at one last na malakas na nangyari. 1, 2, 3. Pag sinabi ko, nangyayari! Sino nakafeel nun? Taas mo ba? Just raise your hand. Father, in the name of the Lord Jesus, thank you, your word is alive in our life. Yes. Thank you that your word is truly working with power. You reside in us, you are in us, God is within us, and we are here to release and to express you. Manifesting your wisdom and your power in Christ. Amen. We see that again.
chapter 16, Sister Martina, some parables na ituturo ko sa inyo, simple-simple. Alright? May nakuha naman kayo kanina. Are you with me? Alright, good. So, responsible kayo. Encourage nyo naman ako. Pastor, may nababago na sa akin. Ay, salamat. Kaya ako, nakikipag-usap ako sa mga iba. Natutuwa ako pag narinig ko yung pagbabago nila. And yun man lang ang encouragement na bigay nyo sa akin. Oo. Pero pwede din naman ang kotse. Encouragement sa akin yon. Pero yung makita kong bago kayo, okay din. Alright? Now, andyan na tayo sa, sinabi ko na ba, Martin, kung saan? Luke chapter 16, verse 1. Luke, Gospel of Luke, chapter 16. Yeah. Alright. So, bibilisan ko. Okay lang ba English? Kasi lagi ko nang sinasabi English, no? Sa mga iba na naintindihan naman yun, di ba? Pilipino lahat tayo. Kailangan bang Tagalog o English? Pwede na English, no? Dito. Tapos, tatagalogin ko na lang. Jesus told His disciples, there was a rich man whose manager, so meron isang mayaman tao, tapos meron siyang pinagkatiwalaan, manager. Or steward. Steward siya. Manager. Kaya nga manager ay mga steward. To manage. There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Parang, ako, tapos meron akong pinagkatiwalaan, nakita ko, winawaldas niya yung property ko. Meron akong isang lupain na winawaldas niya lang. Huh? Okay, next verse. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Ano tong naririnig ko patungkol sa iyo? Give an account, sabi niya, mag-settle nga tayo, of your management, or in other verses, stewardship. Because you cannot be manager any longer. Mga kapatid, immediately I would like to let you know, habang tayo nasa ibabaw ng mundo, tinawag tayo ni Lord ng maging steward niya. In other words, manager. Are you listening? Now, pwede ka ding makita niyang, you are not responsible manager. Kukunin ko na sa iyo. Kukunin ko na sa iyo. Mga kapatid! Mga kapatid! Mga kapatid! Binigyan ka ng Panginoon. I-manage mo ang intellect mo. Emotion mo. Ang will mo. Binigyan ka ni Lord ng isang napakamakapangyarihang, binigay sa iyo. I-manage mo. Ano yung makapangyarihan yon? Yung subconscious mo. Yung subconscious mo ay isang makapangyarihang kayang gawin ang lahat. Upon your command. Upon your dictate. Alright? Dictation. Let me tell you, upon your word, upon your choosing, your power na binigay ni Lord ng subconscious mind can do all things. Feel ko kung meron ako na-convince dito. Your subconscious mind can do all things. Kaya niya maging doktor ka. Kaya niya maging engineer ka. Piliin mo, kaya niya. Kaya ng subconscious mo. Kaya ng subconscious mo na maging mayaman ka. Kaya niya maging great ka. Kaya niya maging productive ka. Kaya niyang pagsalitain ka ng anumang languages. Kaya niya maging magaling kang basketball player. Kaya niya. Pag sinabi kong kaya niya, it can do anything and it can do all things. Are you listening? So, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng isang bagay sa loob mo at yun ang tinatagurian kung nababasa nyo sa mga libro na, books,
meron silang sinasabi ng the power from within. Pero hindi naman nila ina-identify kung anong within na yon. Ako ang mag-identify sa inyo. Yung within na yon, yung subconscious na binigay ng Diyos para ikaw ang mag-manage. Ako, kung narinig ko yon, nung ako bata pa, papalakpakan ko ng husto kasi meron pala ako noon, pero tayo nasanay na lang talaga ng parang magaganda. Palakpak lang natin. Alam niyo, kung ito may tama sa iyo, meron sa iyong parang, dating, magiging bag ka. O talaga? Anyway, siguro kanya-kanya lang tayo. Ako kasi, just imagine, kunyari pinanganak kang mahirap, tapos madidiscover mo na meron ka palang kayamanan, na ang yaman na yon, doon magmumula lahat. Lahat ng yumaman, doon lang nanggaling sa subconscious nila. Lahat na naging magaling, doon lang galing sa subconscious nila. Sila ba meron? Oo. Ikaw ba meron? Oo din. Bakit iba ang buhay ko? Diyan tayo ngayon mag-uusap. Bakit iba ang buhay ko? Dahil iba ang iyong mga idinidikta sa Kanya. Iba ang iyong pagmamanage sa Kanya. Kaya ka mahirap, kaya ka parang laging malas, na wala namang word na malas, kaya ka parang nagigipit, hindi dahil gusto ka ng Diyos sa kagipitan at sa kahirapan, kundi dahil hindi ka marunong mag-manage. Na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon at sa akin. Maraming tao na nagsimula sa mahirap, paano sila umunlad? Ginamit nila ang ipinagkaloob ng Panginoon. Say amen. Say amen. Bakit ka nanatiling parang mahirap? Ito yon. Nanatili kang mahirap dahil sa environment mo, kung ano yung naririnig mo, yun na rin din ang pinapasok mo. At kung ano yung mga napapasok sa iyo, ay puro mga mabababang salita na walang kapangyarihan para umangat ka. In short, sila yung mga negative. Alright? Sila yung mga nagpapahina. So ngayon, kung ano ang ibigay mo sa Kanya, siya lang din babalik sa iyo. Sapagkat, kumbaga sa puno, kumbaga sa lupa na mayaman, ano man ang itanim mo, yun lang din ang kanyang ibubunga. Pag nagtanim ka ng isang binhing maasim ang kanyang ibubunga. Pag nagtanim ka ng matamis, matamis din ang ibubunga. Ikaw ang may karapatan, pumili ng mga binhi, seed, na tatanim mo sa lupang yon. So, ikaw yung steward. Ikaw yung manager. Ikaw. Huwag kang tumingin kahit kanino. Ikaw. At may pinamamanage siya sa iyo para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Binigyan Kanya ng time, effort, resources. Ngunit, para tayo nagwawaldas. Isa doon, itong mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, alright, sa management na binigay ng Panginoon sa iyo, sabi niya magbigay ka ng tithe. Dapat nagbibigay ka ng tithe. Kasi may pinamamanage siya yung Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong intellect, emotion, and will, na meron ka ng kapangyarihan sa loob, may nagagawa ka. Ano ka ngayon? Nurse? Ano ka ngayon? Accountant? May trabaho ka? Saan ang galing yan? Sa subconscious mo. Kumikita ka, sinabi ni Lord, ibalik mo ang para sa Kanya. Alright. Sinabi din ng Panginoon, mandate niya, go ye and make disciples. Pero, yung sarili mong lakas ay nagagamit mo lang
sa sarili mong pangangailangan. So wala kang na ibabalik sa Diyos. Wala kang nagagawa para sa Diyos na nagbigay at nagkaloob sa iyo. Para tayong mga mangmang na hindi natin inaalintana na meron mga bagay ang Diyos na maibalik sa Kanya. Whether it is in kinds, whether it's in finances, or in effort, na ikaw ay humayo, sikapin mo talagang meron kang madala sa ng kaluluwa sa Panginoon. Ngunit, napakatigas ng ating pananaw na hindi makapasok ang mga bagay na yon. So, habang dumadaan, ano ang sabi ng Diyos? Mukha yatang winawaldas mo yung mga pinagkakaloob ko sa iyo. Ngayon, it's about you to be removed. Mga kapatid, wag ho tayong magpakampante. Alam bawa, ang buhay natin katawang ito, tamaan lang ng isang sakit. In Jesus' name, di ko yung pinipipray, wala sa atin. Pero binibigyan ko kayo ng pasubali. Pag ang isang tao yung nagkasakit, natanggalan ng lakas, matatanggal ang marami. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ko kayo tinatakot. Ako po hindi. Sinasabi ko lang, Lord, ako po'y patuloy na maglilingkod at kikilos. Hayaan mo lang na magamit ko ang resources na ibinigay mo sa akin. Amen. In short, wag lang ako magkasakit. Gagawin ko na. Amen. Bakit tayo dito parang antitigas ng ating mga kaisipan? Kinakailangan pa bang basagin? Wag, kasi kasama ko kayo sa church. Pero kung matigas ang inyong mga subconscious, na nandiyan dyan sa loob at hindi na makapasok, kahit na nandito ako, nangangalaiti, sumisigaw, minsan nasasaktan, pero ayaw pa rin kayo magpatinag. Huwag nawa mangyari. Ang kalakasan mo, hihintayin mo pa ba na ikaw ay may stroke? Tapos, kalahati ng katawan mo ay mawala? Hihintayin po ba na tayo ay madialysis? 3 araw sa 1 linggo, nanakawin na sa iyo? Gumising tayo. Amen. Habang malakas tayo, ang lahat ng resources ng Panginoon, dinadala mo. Kung saan-saan. Nagpapakasipag ka. Tama yon. Pero kung wala namang panahon sa Diyos, ano ang purpose ng pagpapakasipag mo? Isang pitik lang. Yes. Hindi ka ba matalino? Nagtataka ako. Bakit ang daming tao parang mas matatalino pa talaga ang mga ipis? Ay, oo. Yes. Ayaw ko kayong babain, pero wag sana. Ang mga ipis, parang matalino. Ang bilis ng tumakbo. Yun talaga. Lalapit ka pa lang, anino pa lang. Dati hindi sila marunong. Parang nagprogreso sila. Parang nag-mutate sila. Aba, matatalino na to. Dati, mangmang to. Lapit-lapit ko na, saka pa lang. Aba, tumatalino. Ang mga tao naman, mukhang lalong nagiging 80-80. Tama ba yung 80? 80-80. Tama, no? Salamat. 80-80. So, maganda rin yung salita ko, no? Ano daw yung 80-80? 80-80 lang. 80-80. 80-80. Mga kapatid, hindi nyo ba nakikita, pag hindi kayo na-move sa mga salita dito, baka hintayin nyo pang magkaroon ng sitwasyon, saka kayo magsasabi ng, pagalingin mo na ako, Lord, nalapit ako sa iyo. Maglilingkod talaga ako. Minsan, kapag yan marinig mo sa mga tao, hindi mo alam kung pagagalitan mo, maawa ka. Sa panahon ng kalakasan nila, ang mga tao mukhang suplada, hindi mabigyan ng oras ang Panginoon, hindi mabigyan ng oras na, kinakailangan maganap ako ng isang kaluluwa, sabi ng Panginoon, kailangan gawin ko yon. Lagi na lang sinasabing, busy ako wala akong panahon.
naku po, Panginoon ko Jesus, yung mga salitang yan. Trabaho ko ng trabaho, trabaho ko ng trabaho. Yung bang opisina mo, pag nagkasakit ka, bibigyan ka ng ano? Wala din. Yung mga trabaho nyo, once kayo nagkasakit, papalitan lang kayo. Samantalang ang Diyos ninyo, lagi ninyong kasama, nasa sayo. Alam nyo, may relationship ka. Pag ginawa mo yon, wala nakakakita, ginawa mo, hinanap mo yon. God knows it. Pumunta ka dito sa place, sa ating meeting hall, kahit umuulan, ginagawa mo yon dahil, Lord, love kita, gagawin ko yun kahit umuulan. Kahit basaan pa ako o kaya mabasa ang sapatos ko. Dapat ganun. Mga kapatid, ano ba itong relationship niyo sa Panginoon? So ako po ay nagsasalita dahil seryoso ko. At ayaw ko kayong mapahamak. So, binibigyan ko kayo ng isang salita na gawin na natin. Pag sinabi ng Panginoon sa salita ng Diyos, kung maaari, madama mo siya. Damin mo siya. At ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, bigyan niyo ng panahon yung sinasabi natin na tayo ay maghandog sa Panginoon ng kaluluwa. Huwag po tayong magdala ng sarili lang natin. Tayo rin ay tumingin sa ibang panig. Sino kayang kaluluwa ang pwede kong isama? Kasi ako lang ang nabibless. Kasi alam ko talagang bless na bless ako. Huwag mo lang suluhin ang blessing. Magdala ka ng iba. Sa palagay mo, pag nagdala ka, nafe-feel mo yung kaligayahan ng Diyos, mafe-feel mo. So bakit hindi mo siya bigyan ng pleasure na ikaw ay kumikilos doon sa puso niya? Anyway, so next verse. Natakot siya nung narinig niya because you can no longer be a manager. What? So pag tinanggal na yung lakas mo, sige na. Hindi mo na kaya yung sige, tanggalin ko katawan mo, kalahati. Ano gagawin? Iba na lang mag-aasikaso sa iyo, di ba? May magpapakain sa iyo. May magdadiaper sa iyo. Gusto mo ba yon? Hindi ako nananakot, pero mga kapatid, parang kasing bingi. So, when you say, please lang sa mga leaders din, magsipag naman kayo mga leaders, mga Dream 7 leaders, sipagan nyo naman na i-remind ang inyo kasi pangangalaga din sa kanila. Baka kayo mismo mga tamad. Magsipag-sipag po tayo. Kilala niyo sarili niyo kung masipag kayo o hindi. Pagsalita kong ito, hindi po ako nananakit. Pero kung ikaw ang tinamaan, gumising ka lang. Dahil, hindi ka, hindi ka narito para ikatuwiran mo ang hindi mo pagganap. Kung mangangatiwiran ka lang, sa kadahilan na hindi mo magaganap, pwede ba, kainin mo na lang yung laway mo? Dahil pag inilabas mo pa yan, lalo magdodoble ang offense. May isa kang gustong gawin mo. Pag hindi mo maganap, the only thing you need to do is to find how to do it. Buti pa yung mga detective, mga sinasabing palabas sa pinapanood natin, James Bond. Pag mission sila, ginagawa nila. Hindi sila uuwi na ang mission ay failure. Every moment na meron siyang mission, uuwi yan, accomplished. Tayo, meron tayong goal to meet 200 before the end of the year. Last Sunday, sinabi ko na si Jojo, akala natin, sinungaling. Hindi. Siya yung sinungaling na nagsasabi ng totoo. Ngayon, baliktad na. Siya yung nagsasabi ng totoo, tayo palang lahat ang sinungaling. Kasi, pinagkaisahan natin dito, nabigyan natin ng Panginoon ng 200 before the end of the year. At kung wala tayong magagawa, ito lang sasabihin ko, hindi po ako magsasalita ng patago. Bahala na ang Panginoon, kaysa pa ang Panginoon ang pumalo, sasabihin ko na tayo palang lahat ay mga bulaan. Sapagkat tayong lahat ay nagkaisa. And then,
Pag walang nangyari, ito magaganap. Every Sunday, may maririnig kayo. Kasama ako. Because that is our, performance. Sa salita ka, hindi mo pala kayang gawin. Lalo na sa Panginoon, nagsasalita ka, tapos hindi mo kayang gawin. Gusto lang natin yung tumanggap ng blessing. Wala ka naman palang ibinabalik. Nakaupo lang tayo rito, naghihintay lang tayong darating sila, nakalagay sa salita ng Diyos. Go! Ikaw ang mag-go. And then sinasabi mo, wala akong panahon. Gusto mo talagang wala kang panahon? Huwag ganon. Nakikinig kayo? So mga leaders, can you please remind them again? So, the manager said to himself, wow! Sabi nung manager. Nung narinig niyang may mangyayari sa kanya, itong manager na to nagkamali. Pero tingnan natin. The manager said to himself, what shall I do now? Wow! Ang isang maganda, itong manager nagsalita ng isang salitang pagtatanong. Anong gagawin ko? Yan ang isang magandang attitude ng mga tao. Pag nakita niya sarili niya, na siya ay nasa maling kalagayan, sasabihin niya dapat sa sarili niya, what shall I do now? Yung iba, sinabihan na ngayon, nakatingin lang, wala man lang tanong, ano kayang gagawin ko? Ang sagot lang niya, di bali na. Hindi na naman ako, kami naman lahat. Kita mo yung mga may na yun? Buti pa ito marunong. So, yung mga nakaka-relate, are you listening? Yung mga nagsasalita, ano kayang gagawin ko ngayon? Nagsasalita si pastor. Yung iba, makikinig lang, ay, hindi ako yan, hindi ako tatamaan dyan, kasi hindi naman ako kasama. Alam naman ng Diyos Ay, naku po, Panginoon ko Jesus. Hanggang kailan ang ating kaisipan ay matutuwid? Tama o tama? So, sabi rito, what shall I do now? My master! So, alam niya, narinig niya, is taking away my job, is taking away my job. Sabi niya, tatanggalin na yung pagmamanaging ko, pag-stewardship ko. Tatanggalin niya na yung pag-stewardship natin. Kasi, mga tamad tayong mga manager. Tamad tayong mga stewards. Hindi naman lahat. Subjectively, meron masisipag. Pero para pangkalahatan, sabihin na lang general, tayong lahat. Pero meron diyang hindi. Alam ko naman. Diba? Alam ko, iba dyan, hindi naman talaga tamad. Tama? Yung mga hindi tamad, yung talagang gumagawa, taas ka ang kamay. Sana hindi ko na pinataas, no? Pero at least alam ko na kung sino yan, di ba? Alam nila kung sino yung masisipag. Lalo na yung araw-araw na pumupunta, lumalabas. Yan, sila Carmela, sila Ron. Mga kapatid, sobra sila talaga. Pero tayo man lang, once a week man lang, twice a week, or mga kapatid, pag wala kang ginawa sa isang linggo, anong ibig sabihin nun? Naku po, stewardship mo para bang, akala mo lang ang Diyos ay hindi kanya pinapansin. Mabait lang ang Diyos, pero pakinggan nyo. Ang Diyos ang hindi kikilos yung kanyang sariling personal. Yung God's impersonal niya ang kikilos. Pag yung kumilos na, yung law, are you listening? Hindi mo kayang harangin yun. Kasi nasa vibration yun, nasa hangin yun. Kaya kung may panahon ka pa, gayahin mo to, what shall I do now? My master is taking away my job. Gusto ko pa rin itong job, nagkamali lang ako. Kayo ba, gusto nyo pa rin i-manage yung mga katawan nyo? Yes. Yung mga nag-yes lang, yung mga hindi, lagot na kayo. Gusto nyo pa rin bang i-manage yung isip nyo? Yes. Aba naman, narinig kayo ng Panginoon. Ako lang medium or, middle. Gusto pa rin ba nyo i-manage yung subconscious nyo? Yes. Parang excited nga kayo. Ulitin ko, gusto pa ba nyo i-manage ang inyong time? Yes. Effort? Yes. Gusto pa ba nyo i-manage yung money nyo? Yes. Ang pagmamanage ng money, hindi lahat sa inyo yan. Meron sa Panginoon. Yes. Kahit mahirap ka, yung para sa Panginoon, bigay mo. Kasi pag kumita ka, may 10% doon.
Hindi ito pera-pera. Ito ay paano maniwala. Kung hindi ka naniniwala, yung law, hindi rin mag-i-effect sa iyo. So, my master is taking away my job. Then, alam niya kung sino siya. I'm not strong enough to dig. So, hindi siya pwedeng maging piyon sa construction. Alright? Hindi siya pwedeng maging carpenter, tagapala. Sabi niya, then, and I'm ashamed to beg. At hindi ko naman kaya yung mamalimos. Okay. So, kilala niya sarili niya. Next verse. I know what I will do. Wow. Alam niyo, sinabi niya, I know what I will do. So, meron siyang gagawin. Nag-respond siya sa kanyang kalagayan. Hindi yung parang, tanggalin mo ako. Sige, tanggalin mo ako. Parang mas malaki pa ang kanyang pananalig sa ginawa niya. Ito magaling. Sabi niya, I will do something. I already made some mistakes. So, I got to do something. So, sabi niya, I know what I will do. So that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Kanya na opinion yon. May opinion siya. Okay na yon. Whether parang maganda o hindi. Basta nagkaroon siya opinion. The point is, meron siyang response. Everybody say, response. Now, next verse. So he called in, tinawag niya yung mga may pagkakautang doon sa kanyang minamanage. May yung pagkakautang, may oil, at saka meron yung parang, wheat. So he called in each of his master's debtors, yung mga may pagkakautang. He asked the first, yung una, how much do you owe my master? Gaano kalaki ang utang mo sa amo ko? Sabi nung steward, yung manager. Magkano utang mo sa aking amo? Next. Magkano daw utang niya? 900 gallons of olive. Wow. He replied, o sige, bayaran mo na lang ako, kalahatiin mo. So, the manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it 450. Kalahati, tinabas. Lugi yung kanyang amo. Lugi yung kanyang amo. Then, ikalawa, then he asked the second, and how much do you owe? Magkano utang mo? Sinagot siya, 1,000 bushels of wheat. Kumbaga, sako ng, trigo. He replied, he told him, okay, take your bill and pay me. Instead of 1,000, pay me only 800. So, lugi ng 200 na sako ng wheat o bushels. Then, let's see. Ano reaction ng amo? Ano reaction? The master commended. What? The master commended. What? Ang ibig sabihin ng commended, pinuri. Pinuri. Yeah. Binigyan ng appreciation ng amo, yung ginawa niya, bagamat lugi. Teka muna. Lugi na nga. Kinumen mo pa. Yan ang mahirap i-explain sa parable na ito. Yan ang sabi ng mga scholars. But then I will tell you, the master commended. The dishonest. Yan niligyan na ng adjective, dishonest. Kasi yung utang, tapos kinalahati. So 1,000, binawasan ng 200. Manager, because he had acted shrewdly. Ano ibig sabihin ng shrewd? Parang merong cleverness. Alright? Para bang tuso. Now, for the people of this world, may sinabi yung rich man, for the people of this world, ang mga tao sa mundong ito, are more shrewd. Ito na ngayon ang sinasabi. Than, in dealing with their own kind, than are the people of the light. Ano ibig sabihin? Ang mga tao sa mundong ito, mga tuso. Yan. Sa pagdideal sa kanilang mga katulad nila. Than the people of the light. Kasi yung mga people of the light, hindi sila masyadong tuso o shrewd. Now, sinabi naman ng Panginoon, ng rich man, go ahead, next.
I tell you, sabi niya, use worldly wealth. Ayan. Kung kayo ay meron mga resources sa inyong buhay, use worldly wealth to gain friends for yourselves. Alright? Maka-gain. Yung ginawa niya yon para mag-gain niya yung friend yon. Yung sinabi niya, kalahati na lang. Para yung, kasi yun ang purpose niya. Yung isa naman, okay, gawin mo na lang 800. Pero, in one way, may sinabi din na, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves. So that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Gamitin mo ang iyong resources. In an extended thinking, gamitin mo resources mo to gain the people outside at sila'y makapasok sa loob ng kaharian ng Diyos. Kung siya, to gain lang para sa sarili niya, use your wealth to gain the people outside. So what kung ikaw'y gumagastos sa sarili mong pera? Yes, and that's what it says, gain. Use your worldly wealth. Use your resources. And make that, to gain people to enter into the kingdom of God. That's what's supposed for each of one to do. Hindi yung gamit mo ay parang sa'yo lang. Hayaan mo ang gamit mo ay magamit para makakilala ang ibang tao, mag-gain. Si Lord mag-gain. Siya ang makinabang. Now, so that, you will be welcomed into eternal dwellings. Now, the point na ang gagawin ko dito, balik tayo sa verse, Martina. Alam niyo po ba ano ang kinomen ng Panginoon sa taong ito? Ano yung kinomen niya? Kasi, ginawa niya yon for His purpose na kung sakasakaling ako ay paalisin, meron akong binigyan tulad ng utang, at siyempre, appreciating ako, at least, mawi-welcome ako sa Kanya. But kinomen ng Panginoon yung taong ito. Alam niyo kung bakit? Ito po yon. Siya yung tao, pagkatapos na nakita niya ang kalagayan niya, and what it is about to be done sa kanya, to be removed as manager, kumilos siya. Yan. Anong kinomen sa kanya? Siya'y kumilos. Siya'y nag-respond. Hindi nag-react. Iba yung react sa respond. Pag ikaw nag-react, halimbawa, may nagagalit sa'yo. Nag-react ka, nagalit ka. Nagalit ka rin, nag-react ka lang. Pero may nagagalit sa'yo, nag-respond ka. Hindi ibig sabihin na ikaw yung magagalit. Pag nag-respond ka, tinignan mo lang siya at pinatawad mo na kagad. Yun ang response. Hindi ka umayon doon sa direksyon gusto niya. Dahil kapag doon sa direksyon na gusto niya, sa sitwasyon, nag-react ka. So, halimbawa, meron dumating na kalagayan, ikaw ay magiging malungkot, nag-react ka, naging malungkot ka, nag-react. Pero pag nag-respond ka, ito man ay nakakalungkot, pero pinasaya mo sarili mo dahil ang inisip mo that God is in you. Lahat na nakakaunawa, sumigaw man na ng amen. Ay, puri ng Panginoon gising. So, ang ibig sabihin nito, pinupuri ng may-ari ng owner yung tao kasi nag-respond. Ngayon, kapag ikaw'y marunong mag-respond, tulad ngayon, sabi niya, magre-respond ako. Kung ang isip mo ay nakikita mo parang hindi align sa God, huwag kang mag-react. Mag-respond ka. Umaksyon ka kagad. Anong gagawin mo? Dapat hawakan mo isip mo at turuan mo itong isip mong sumunod sa Panginoon. Pag sinabi ko sumunod, you are fully aware na sumusunod ka kasi meron sa loob na ayaw sumunod. Meron sa loob na ayaw sumunod. Dahil doon sa loob mo na yon, sa subconscious mo, meron din mga kumbaga, nagtanim ka ng wheat. Meron din mga damo na tumubong sabay. Alright? Kaya nga, yung pagtubo nun, pag ikaw'y naglagay ng isang binhi maganda, meron ding sasabay doon. Kaya, ikaw, bilang may sarili kang isipan, hawak mo ang isipan mo at lagi mong tinitignan. You are taking care of your own mind, especially that part ng subconscious, dahil kung ano ang pinili ng conscious,
pupunta lang sa subconscious. Mga kapatid, pagtayo natin dito at tayo ngayon ay lalabas muli at isang linggo tayong mabubuhay, ang ibubuhay nyo ay kung ano ang nakalagay sa subconscious nyo. Malinaw po ito. Ang subconscious mo, mind. Ang tawag dyan, conscious mind and subconscious mind. Ang subconscious mind mo, mga kapatid, pakinggan nyo maigi. Siya po ang gumagalaw sa buhay mo, 95%. Mula magising ka, are you listening? Pagkagising mo pa lang, kumilos ka, ang pagkilos mo ay galing sa subconscious, hindi galing sa conscious. Babae, pumunta sa kusina, nag-asikaso, lahat ng ginagalaw ng kamay mo, subconscious. Wala pang conscious. Nagluto, right. Naglaba, right. Lahat yan ay subconscious. Nag-asikaso ng linis ng bahay, you know what? Subconscious lahat yan. Tumawag sa anak, subconscious yan. Yung mga sinasabi mo, subconscious yan. Right? Kumain ka, kung paano pa mo kumain, kung paano mo isawsaw ang pagkain mo, kung paano mo lasahan, lahat yon subconscious. May nakausap ka, paano mo i-treat ng isang kausap mo, subconscious yun. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Buong araw hanggang sa gabi, ang pagkilos mo sa buhay mo ay galing sa subconscious mind. Kaya naman, ang Panginoon natin, sabi niya, renew your mind. Ang ibig sabihin ng renew your mind, renew your subconscious mind. Now, sa subconscious, pag isang araw hindi ka nagbasa ng Bible, second day, hindi ka magbabasa. Third day, hindi ka magbabasa. Bakit? Subconsciously, hindi ka nagbabasa, hindi ka magbabasa. Pati prayer mo, subconscious. Hello? Hello? Paano kung ang nakalagay sa subconscious mo ay puro negative? Paano kung ang subconscious mo ang nakalagay ay puro mga katatakutan? Paano kung ang subconscious mo ang nakalagay ay puro kahirapan, poverty? Paano kung ang subconscious mo ay puro lack, L-A-C-K, mga kawalan? Paano kung ang subconscious mo nakalagay puro sakit? Paano kung ang subconscious mo nakalagay puro, wala akong pera? Yun ang matunog. Wala akong pera. May kilala ba kayo? Whether may pera o wala, ang sabi lagi, wala akong pera. So, meron kayong kilalang ganon. Maliban sa sarili nyo. Maliban sa kapitbahay nyo. Mga kapatid, kung ito ang palaging lumalabas sa subconscious nyo, isipin nyo, ito rin ang lumalabas na vibration. At ang vibration nyo ay lumilipad na mayroong frequency. At ang frequency nyon ay nangungusap sa mga spiritual laws ng God na hindi nakikita at sila ang nag-uugnayan. And then, mangyayari ang lahat ng mga isinisigaw mong hindi naririnig ng tenga, kundi vibrational. Ang mga cellphones po ninyo nagbabibrate. Naririnig nyo? Hindi. Hindi, right? Ang gravity is vibration, pero hindi mo naririnig, right? Pero mga kapatid, ang sensitibong creation ng God, rinig niya ang lahat ng maliit
na vibration to the, very fine-tuning vibration, walang hindi naririnig ang intelligent creation ng Panginoon. Ngayon, para mabago mo ang buhay mo, ang babaguhin mo una ay ang loob mo. Anong ulit ang loob mo? Ang iyong subconscious mind na nandoon yung automatic mong intellectual, emotional, at saka will mo. Meron na doon automatic. Ngayon, mga kapatid, nandito tayo sa loob ng church para yaan ay mabungkal at magkaroon ng renewal. Say it, renew. Say it again, renew. Alam niyo ba ang pinakamaganda niyong papuri sa Panginoon? Ang lagi niyong sinasabi, Lord, may binago ako sa isip ko. Lord, may binago ako sa isip ko. Alam niyo ba ang pinakamagandang masasabi niyo sa Panginoon? Lord, may binago ako sa isip ko. Amen. Lord, may binago ako sa isip ko. Lord, may binago ako sa isip ko. Kasi siya yung siya yung magbibigay ng, encouragement, sitwasyon sa buhay, para ikaw ay kumilos na mabago. So, tinutulungan ka ni Lord, mabago, by situational mo. Kaso hindi mo mabasa ng gusto. Parang malabo, kaya nananatili. Pero once binago mo, alright, ang saya-saya-saya ng Panginoon. Say amen. Kaya sino sa inyo rito na ngayon ang magmamahal sa tuwing may binabago ka sa isip mo? Magmamahal ka talaga. Sabi mo, mahal ko magbago ng isip. Would you mind to raise your hand? Let me just again pray. Father, sa lahat na nagtaas ng kamay, kinikilala ko po sila at ngayon din kilalanin mo sa pangalan ng Panginoon, mundo, earth, kilalanin mo ang mga nagtaas ng kamay. They have this powerful mind and it speaks to you now that we are sons of God in Jesus' name. Amen. Now, I will end up my message this way. Mga kapatid, this steward manager who is about to be removed, hindi na siya na-remove. Kinumen pa siya. Okay? Meron na siyang pagkatuso na sabi niya, babawasan ko to para pag ako pumunta sa iyo, kikilalanin mo ko. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, kino-comment pa rin kita. Bakit? Ang tinitignan ng Panginoon ay ito. As long, pakisabi niyo lang, sabi mo sa sarili mo, as long I change my mind, God commends me. Ulitin natin. Tagalogin mo nga yun, Pastor. As long as I change my mind, God commends me. Hanggang binabago ko ang aking kaisipan. Sabi mo. Lakasan pa yan, lakasan. One last time, sabay-sabay. Ano sabi sa Tagalog? God commends me. Ako ay kinasisiyahan? Kinasisiyahan ng Diyos. Sabi mo, ako ay kinasisiyahan ng Diyos. Ulitin natin. Hanggang binabago ko ang aking isipan, ako ay kinasisiyahan ng Diyos. 1, 2, 3. Hanggang binabago ko ang aking kaisipan, ako ay kinasisiyahan ng Diyos. Amen. Sino ngayon ang kinasisiyahan ng Diyos? Taas ang yung mga nagtataas ng kamay, purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, honest to goodness, I feel good now. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Tayo ngayon ay nagkakaisa. Wala sa atin dito magaling. Lahat kinakailangan mag-ayos-ayos ng isipan. Alright. Pag lumapit ka sa kapatid mo, humingi ka ng tawad, inaayos ko isipan ko, humingi ako ng tawad. Huwag mo i-take offense sa personal. Mas maganda, nag-aayos ka ng regarding naman sa inyong pagbibigay, ayusin niyo naman po. Ito lang, masabi ko lang. Mga kapatid, baka naman nung 10 taon, nagbibigay ka ng 500, hanggang ngayon 500 pa rin. Mga kapatid, mag-ayos-ayos ng isipan. Magbigay din tayo ng totoong pagbibigay sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ay pagbabago ng kaisipan. So, let's all say, as I finish the message,
Can we just say, thank you, Lord Jesus? Thank you, Lord Jesus! Let's all stand up and we are going to take our communion. Hallelujah.